Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay June 6, 2024. At biyaya po at pagpapala na mula sa ating Amang Diyos at sa ating Panginoong Hesus ang sumating lahat sa araw na ito. Isang araw na naman po ang ipinagkaloob sa atin ng ating Amang Diyos na tayo ay patuloy niyang binibiyayaan ng buhay, ng kalusugan, ng kapayapaan, ng maayos na pamumuhay. Bagamat hindi natin masasabi na wala tayong problema, andyan ang problema, subalit doon natin nakikita na ang Panginoon ay nasa sa ating panig, nasa ating siping o kasama natin siya sapagkat siya ang maalalay sa atin sa lahat ng mga bagay na ating pinagdaraanan. At isang malaking bagay na tayo ay mayroong nalalapitan kapag tayo ay nangangailangan. Meron tayong napagsasabihan ng ating mga problema. Kung tayo ay nahihirapan sa ating dinadala, meron tayong bagay na hindi natin masabi sa ating magulang, kapatid o kaibigan. Meron tayong Diyos na ating Ama. Tayo ay kanyang mga anak at siya ay nagmamalasakit sa atin na kung tayo man ay nagdaramdam o nasasaktan o nagigipit o nalalagay sa alanganin, tayo ay nakakatawag sa ating Amang Diyos. At ito ay mahalaga na ating alalahanin at subukan natin ang Panginoon kung hindi siya tapat sa kanyang mga pangako sa atin. Sinabi niya kung tayo ay mayroong mga alalahanin sa buhay na ito, ay ilagak nating lahat ang ating mga kabalisahan sa Kanya. Yan ang sinabi ni Apostol Pedro, ilagak natin ng lahat ng ating mga kabalisahan sa Diyos sapagkat tayo ay ipinagmamalasakit niya. Kung meron man na talagang totoo, sincere, na talagang nagmamalasakit sa atin, di walang iba kundi ang ating Amang Diyos na nasa mga langit, na bagamat hindi natin nakikita ay ating nadarama sa ating pamumuhay kapag tayo ay mayroon bumabalisa sa atin ay ating ikinakas o inilalagak sa Kanya lahat ng ating kabalisan. Kaya naiibsan yung ating dinadala. Sa halip na tayo ay nabibigatan, gumagaan ang mga dalahin natin sa ating pamumuhay. At isa ito sa napakalaking bagay na dapat nating huwag kakalimutan, na kung tayo ay namumuhay sa buhay na ito, hindi tayo nag-iisa sa ating pamumuhay, na tayo ay mayroong Diyos na lagi nang umaalalay at gumagabay at nagbibigay ng proteksyon at nagmamalasakit. It's about He cares for us. Kung tayo may mga magulang, sabi nga, mga anak ay matitiis nila ang kanyang magulang, pero ang magulang di matitiis ang kanilang mga anak. Kaya hindi naman sa ating relasyon sa Kanya, kung minsan maaaring tayo ay malimot, subalit ang Diyos ay hindi makakalimot sa Kanyang mga pangako
sa bawat isa sa atin. Kinakailangan lang na tayo ay patuloy na sumunod sa Kanya. Patuloy tayo na gumanap ng ating mga tungkulin, at kung ating ginaganap ang ating mga katungkulan na yan sa ating Amang Diyos, mayroong pakinabang. Ang pagsasanay ng katawan, ang sabi ay may kaunting pakinabang. Subalit, ang kabanalan ay may pakinabang sa buhay na ito at sa darating. Kaya kung tayo man ay nagsisikap na laging makaganap ng ating pananambahan, kung tayo ay nagsisikap na maka-attend ng ating mga pagsamba sa Panginoon, maging ito man ay sa ating pag-connect sa mga pagsambang online, kung tayo ay tumutulong sa ating mga kapatiran, kung sila ay nangangailangan ng financial help, kung tayo tumutulong sa mga gawain sa iglesia sa pamamagitan ng pagtulong pinansyal sa kanilang mga gawain na pagpapasigla sa mga kabataan, ito ay mga gawain na itinuturing nating kabanalan. At ang kabanalan yan, pagka ating ginagawa at pinagsisikapan, alam natin na ang pakinabang nito ay hindi lamang sa buhay na ito. Sapagkat kapag ating ginagamit ang ating kayamanan sa paglilingkod sa Panginoon, mayroong kapalit yan. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, sabi na ating Panginoong Hesus, kahit isang basong tubig na malamig ang ating ibigay sa isang tao dahil sa pangalang alagad, hindi ito mawawalan ng ganti. Dito pa lamang sa lupang ito ay mayroon ng ganti para doon sa mga taong matulungin sa kanyang kapwa, lalong-lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Isang basong tubig na malamig, hindi mawawala ng ganti. So sa buhay pa lang na ito ay mayroon ng pagpapala na kapag ang ating tinatangkilik ay ating ipinaglilingkod sa Panginoon, na sinasabi rin sa banal na kasulatan kahit sa matandang tipan na subukan ninyo, sabi niya, kung hindi ko buksan ang mga durungan sa langit upang ang pagpapala na ibibigay ng Diyos ay walang silid na kalalagyan. Maapaw yon. So sa buhay na ito ay mayroon din pangako kapag sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang binanggit ko ay tungkol sa ika-10 na iniutos sa bansang Israel, na kapag ito ay kanilang ginagawa, hindi nawawala ng pagkain sa templo ng Diyos, may pagkain ng mga saserdote, ang kanilang mga pangailangan ay natutugunan sa pagbibigay ng mga Israelita ng ika-10 o ng 10%. Kapag ito'y kanilang ginagawa, ay andun ang pagpapala ng Diyos sa buhay na ito. Ganon din sa ating kapanahunan na kaya ng Diyos na ang mga bagay ay gumawa ng magkakalakip sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. Kaya yung mga nagbibigay ng mga bagay at ipinaglilingkod natin ang ating kayamanan sa Panginoon, kagaya ng prinsipyo na pagpapalain din naman sa matandang tipan, pinagpapalay, nagbibigay, yung nagbibigay din naman sa ating kapanahunan ay meron ding pagpapala ang Diyos pagka tayo tumutupad doon sa mga ipinag-uutos sa atin. So ang pakinabang natin sa buhay na darating ay ang buhay na walang hanggan kung tayo ay magsisikap sa paggawa ng kabanalan sa buhay na ito at sa buhay na darating. Dobleng pagpapala, buhay ngayon,
buhay na sa future sa darating ay ipagkakaloob kapag tayo ay nagsasanay sa kabanalan. Ang pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Kaunti pa yun, pero kung titingnan mo, laki na rin ang pakinabang. Kung tayo nagba-bodybuilding, lumalaki yung ating katawan, natural, dapat malusog din ang ating pangangatawan. Maganda sa paningin, kapag tayo ay nag-exercisyo, yung feeling mo is better too. Kapag ikaw ay nag-exercise, nakakamit ka rin ng mga ibang mga tao. Pagka ikaw ay nag-workout, talagang merong pakinabang doon sa gawain na yan, sa pagsasanay ng katawan, sa mga disiplina ng katawan. Pagka nag-workout ka o nag-exercise ka, may gym ka, tinitingnan mo, wina-watch out mo yung kinakain, may pakinabang doon. Pero, kaunti lang yon. Pero ang pakinabang sa paggawa ng kabanalan, katulad ng pananambahan, pakikinig ng salita ng Diyos, pagtulong sa pamamigay, pamamahagi, paggawa ng mabuti, ang lahat ng yan ay tumatagos hanggang sa buhay na walang hanggan. Sapagkat sasabihin ni Kristo sa bandang huli, sa mga tupa na nasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin niyo ang kahariang inahanda sa inyo buhat pa ng panahong walang hanggan. Sapagkat ako inyong pinakain, ako inyong pinainom, nung ako'y nauuhaw at nagugutom, ako ay binigay yung damit, nung ako'y hubad, ako'y tinalaw nyo nung nabilanggo ako, at nung ako ay may sakit, manahin ninyo ang buhay na walang hanggan. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo. Kaya kung gayon, ang mga tupa na sa kanan na sinabihan na manahin niyo ang kaharian, magtatanong sila, Panginoon, kailan ka namin nakita na ikaw'y gutom at pinakain ka namin? Kailan ka namin nakitang uhaw at pinainom ka namin? Kailan ka namin nakitang hubad at dinamtan ka namin? Kailan ka namin dinalaw? Kailan ka nakulong o nagkasakit at dinalaw ka namin? Hindi namin matandaan. Pero sabi ni Kristo, kapag ginawa niyo ito sa isa sa mga maliliit na ito, pag ginawa niyo ito sa aking alagad, sa akin ninyo ginawa. Kaya pagsikapan nating patuloy na gawin ang mga gawaing kabanalan, sapagkat napakalaki ng pakinabang nito, hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa darating sa buhay na walang hanggan, kasama ng Ama, ng kanyang anak, magpakailanman. Hanggang dito po mga kapatid, ito po ang aking serbisyo sa inyo sa araw na ito. Sana po ay abutan kayo ng mensaheng ito na nasa mabuting kalagayan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Muli bumabati po ako ng biyaya at pagpapala na mula sa ating Amang Diyos at sa ating Panginoong Hesus ang sumating lahat.